kapatid, kumbaga negatibo lang yan doon sa realidad na inihanda ng Panginoon. Di ba? Kaya ang Panginoon, as long as nandito tayo, tingnan yung mga kapatid, hindi man siya tumigil sa pagpapaalal, pagpapahayag ng kanyang salita. Hindi siya tumigil eh. Di ba? May mga binigyan tayo ng Panginoon ng assurance, mga kasiguraduhan, mga kapatid, na kailangan yung siya, yung pananampalataya, yung kapahayagan, ay siyang nasa iyo, yun yung magbigay ng alab, init palagi sa gawain ng ating Panginoon. Kaya nga ang Panginoon, iba na ngayon mga kapatid, pag merong inihanda ang Panginoon ng tinatawag na gawain, excited ka palagi eh. Minsan isipin natin mga kapatid, kung tayo ay nandoon sa isang kalagayan na tila ba nawala yung kagalakan. Di ba? Minsan ganun eh. Ang sabi sa Salmo ni David ba? Sabi niya ganun, restore unto me. Di ba? Yung the joy of my salvation. Di ba? Ibig sabihin, nandyan palagi yung tinatawag na salvation eh. Pero minsan, nawala yung init, yung kagalakan. Kaya pag dumanas man ng ganun, mga kapatid, mas napakagandang manalangin. Manalangin sa Panginoon. Di ba? Minsan nga, pag nakahiga ka, hindi mo naman iniisip. To be honest, wala kang iniisip na ganun. Nakahiga ka. Tapos minsan, kahit madaling araw yan, bigla ka magising, tapos sumagi yung isang kapatid mo na hindi mo naman iniisip. Di ba? Alam mo, yun, minsan ganun, nag-aalala ako eh. Siyempre, mahiya ka naman kumustahin, alas 2 ng madaling araw. Bakit kaya sumagi sa isip ang taong ito, ang kapatid na ito? Kaya pag ganun, ipagpipray ko agad. Di ba mga kapatid? Kasi nag-aalala ka eh. Bakit sumagi yung mga ganun? So, yun yung sinabi ni Apostol Pablo, mga kapatid, na comfort one another. With this word, sabi niya, ano yung word na yun na i-comfort? Rapture eh. Di ba? Meron tayong ganito, ganyan. Ang sabi niya, ang susi lahat, ang pag-alis rapture eh, body change. Comfort with one another with this word. Sabi niya ganun, mga kapatid. So, kaya ang salamat sa Panginoon, yung ano talaga eh, nagbigay sa atin ng tinatawag na totoong kapahingahan. Totoong sabat. Di ba mga kapatid? Yung salita na kung saan ang Diyos ay personally nagpahayag at nahayag sa iyo. Di ba? Kasi meron siyang salita, walang taong makakalapit sa akin. Maliban ng akala natin noon. Of course, dumaan tayo sa ganun, tayo yung tao eh. Walang makalapit. Di ba? Dinaanan natin yan, yung ganun mga kapatid. Diba? Maliban na ang Ama ang nagsugo, 'di ba? Sa akin, ang sa kanya'y magdala sa akin. So lahat 'yan. Nanalangin tayo, Panginoon. Dalhin mo naman ako doon sa kanya. Lahat tayo dumaan sa ganun. And then sa pagpapatuloy ng mensahe, sabi ko nga kanya, siya yung nandyan ba eh? 'Di ba? Tinutukoy natin na merong taong itinalagaan din naman ng Panginoon na lumapit, hindi sa sayo. Kaya yung mga testimony natin, naunawaan natin. Tinalaga pala ng Panginoon yan. Di ba mga kapatid? Na sila ay lumapit dito sa tinatawag na Word made flesh. Di ba mga kapatid? Kasi, tingnan nyo, ang Panginoon, may salita siya, pangako. Naririnig natin. Ilang taon na. Halimbawa, yung salitang malapit na. Di ba? Kailan nyo narinig yung salitang malapit nang dumating ang Panginoon? Ang tinutukoy natin ng pagdating yung rapture. Di ba?
Matagal ng panahon. Di ba mga kapatid? And yet, that same word na binabanggit sa'yo, nagagalak ka pa rin. Di ba mga kapatid? Dati pag meron lang tinatawag na unusual, yung alon, kasi tabing dagat sa amin, usual na mga alon, hindi naman naabot doon sa bahay. And then pag merong, tingnan, bata pa ako, pag may alon na talagang ang lalaki, lalagpas doon sa bahay. Sabi agad ng lulo, papa ko, malapit na ang Panginoon. O ganon. Pag mabalitaan pang nagkaroon ng, maliit pa ako nun mga kapatid. Ha? Merong mga ganon. Malapit na ang Panginoon. Pero yung salita na yun na sinasabing malapit na ang Panginoon, nagbigay sa iyo ng takot. Tingnan nyo mga, bakit sabi ko takot? Kasi alam mo sa iyong sarili, makasalanan ka. Di ba? Wala ka pang alam sa mensahe. Ang gusto mo, ngayong linggo magsisimba na ako. Kasi malapit na ang Panginoon. Di ba? Pero ngayon, para yung salita ang naririnig mo, hindi takot, kundi kagalakan. Di ba? Nung nandoon ka naman sa message, ako nandoon na ako sa message. Sabi ng ganun, tayo ay kukunin na ng Panginoon. Kaya yung mga kapatid mo, pamilya mo, hahatakin mo. Kasi alam mo ba yung impyerno? Sabi ng ganun, yung salita palaging binabanggit, kung gaano kainit. Di ba? Kasi doon sa probinsya, panggatong eh. Lalo na pag bagol, yung ano mo, ang tawag, yung sa niyog, bao. Mainit yan pag magbabaga. Sabi ng gano'n, mas mainit pa dyan. 7 times. Iniisip mo naman, naku, litson talagang abo yung mga kapatid mo. Hatak ka naman. Kasi ayaw mo ngang mapunta sila sa binabanggit ng mga ngaral na impyerno kasi napakainit. Di ba? Hatak. Di ba alin ng magagalit, mga ganun. Di mahahatak mo naman ngayon. Di ba? Pagdating sa church, hindi naman papasok, doon lang sa labas, mag-usap-usap. Di ba? Sumainis ka na naman. Wala rin nga. Huwag ka na lang sasama, maglaba ka. Hindi, sasama na lang ako. Hindi, maiwan ka na lang, maglaba ka. Hindi, sasama ako kasi iniwasan lang yung labahan eh. Wala kang kapanatagan ngayon. Alam mo sa sarili mo na kasama ka. Pero yung loved ones mo, alam mo na hindi kasama eh. Noon, di ba mga kapatid, hahabulin sila ng parang mga kagaya ng mga aso. Nanalangin ka sa Panginoon ngayon. Naglilingkod ka na walang kapahayapaan. Naglilingkod ka ngayon na walang kapahingahan. Di ba? Biruin mo. Kung titingnan mo naman talaga, maldita naman talaga eh. Diyos ko, kung maldita talaga. Yung mama ko, Diyos ko po, maldita din. Sabi ko, makisama ka sa stepmother mo. Kasi yung papa mo, meron na yung asawa. Kukontrahin niya talaga, ganun-ganun. Tingnan mo. Siyempre, yung papa niya, yung lolo namin, imbis na magbigay ng lantaran na bigas, patago ngayon kasi kung lantaran, magagalit yung asawa niya. Sila ngayon yung mag-away. Yung mama ko talagang gusto niya panalo palagi. Ganun. Ganun ko. Impyerno talaga to. Ugali pa lang, impyerno talaga. Pero makita mo mga kapatid, sa biyaya ng Panginoon. Kung paano ka pinili ng Panginoon, kung paano ka itinalaga ng Panginoon, ganun din sila. Di ba? Mahal mo sa buhay. Sabi ng lolo ko, wala na yung mama niyo, dito na lang kayo titira sa amin. So, doon na, yung stepmother na, doon na kami titira. Isang bahay. Kami lang yung nakisama doon. Yung mga kapatid ko, parang hari din. Kasi ayaw nga tatalo-talo mga kapatid. Pero siyempre, magkakapamilya yun eh. Mga namin. Sabi ko naman, Diyos ko Lord,
baguhin mo naman yan. Kasi panigurado, impyerno talaga yun. Ugali pa lang. And then, paglingunin mo yung sarili, parang wala din naman pagkakaiba. Yan, kung paano sila, maldito, maldita. Parang, ang tingin din sa akin, mga kapatid ko, maldito din. Ikaw nga, nagsisimba, ganun ka pa rin. Binabalik sa'yo. And then, tingnan mo ang biyaya ng Panginoon, mga kapatid. Blessed is the man na hindi binibilangan ng Panginoon ng kasalanan. Di ba, mga kapatid? And yet, patuloy pa rin tayong nagtuturo. Patuloy pa rin nagtuturo. Di ba, mga, yun yung biyaya ng Panginoon. Hindi natin yan na, kumbaga, ano ba ang ginawa natin? Kundi pananampalatayahan. Yung ganong binigay ng Panginoon. Di ba, mga kapatid, ang tagal na. Sabi ko, parang, mula sa, pag-existence ko, 30 plus, 31 years, 32 na ata ako eh. Oh. Parang ang tagal, no? Pero parang matagal, parang ang tagal, at parang ang bilis. Ganun, mga kapatid. Di ba? And then, ito ay panahon na ibinigay ng Panginoon. Nabuksan ako sa mensahe. Ang mensahe na ibinigay sa akin, nabuksan ako kung sino ako, paalis na. Aalis na. Di ba, mga kapatid? Aalis na tayo. Di ba? Yung mga sabi sa atin ng mensahe, mayroon ng kung paano nilatag ng Panginoon bago natin siya mamit. Personally, mamit muna natin yung mga loved ones natin. Grabe talaga ang ng Panginoon. Yung mga gawa ng Panginoon sa simpleng bagay. Di ba? Pag iniisip mo, nagbibigay ng tinatawag na kapahingahan. Siya na kumontrol sa lahat ng bagay. Sa lahat ng kanyang nilikha ay nasa iyo. Sabi niyang ganito. Ito, ulit-ulit na natin ito. And do you know the whole book, the whole Bible is a revelation? That's how you have to know the truth between this one and the other. It's because it's a revelation. And the revelation must be exactly with the word, not contrary to the word. You say, well, it was revealed to me. Then if it's contrary to the word, it never come from God. That's right. So, tingnan nyo, mga kapatid. Pag sinabi nating bride, identification niya, hindi naman kukunta sa salita. Huwag mong ipantay kasi, Brad, kasi Diyos yun ang pinag-uusapan natin eh. If the groom is word, the bride must be the word also. Di ba, mga kapatid? Yun ang ibinigay sa atin. Ngayon, kung ang identification niya ay siyang identification mo, God. Yung authority, power ng Diyos na nasa Kanya nung siya ay nagmanifesto sa flesh, nasa iyo. Diba? Sabi niya sa quotation, tayo ay itinitipo kay John. Lahat ng nasa akin dyan ay sa iyo para gamitin mo. Diba, mga kapatid? Bakit mo pamilya mo hindi naman nagcha-charge yan eh? Siguraduhin mo yung buhay mo nang mapunta ka sa langit. Kasi pareho lang tayo, nilalakad natin, tinatakbo natin yung kaligtasan natin. Hindi pala ganun. Di ba, mga kapatid? Kasi hindi naman tao ang nagkuha sa kanila doon. Para dalhin doon sa kung ano yung ipinangako ng Panginoon. Kailangan Diyos eh. Kasi Diyos lang ang may ganong kapangyarihan at authority. Di ba, mga kapatid? So, kailangan talaga ng tinatawag. Ano ba yung revelation? Kasi palagi lang nating binabanggit. O kailangan may revelation ka, kapahayagan. Di ba? Mga thunders, trumpet. Anong sabi kanina, mga kapatid? Yung trumpet. Alam mo, sinimulan na ito ng Panginoon eh. Para sa mga hindi lang natin alam kung kailan na
talaga yung tamang panahon. Pero I believe ang Panginoon, nagsimula na. Di ba mga kapatid? And the revelation must be exactly with the word, not contrary to the word. You say, it was revealed to me, kung contrary to the word. Sabi, now if you want to take Matthew 16:18, so kailangan, anong kapahayagan? Kasi lahat naman, common na yung, kailangan kapahayagan. Di ba mga kapatid? Kahit meron kang alam na ganong kapahayagan, ano ba ang kapahayagan? Di ba Diyos yan? Dapat God eh. Hindi lang yan basta kapahayagan. Dapat yung kapahayagan na yan, na Diyos, dapat ikaw din yan. Para yung kapangyarihan, mga kapatid, all that you love and ever loved you. Di ba? Wala naman tao talaga. Yung sinasabi nilang walang tao naman pwedeng gumawa. Wala naman talaga eh. Meron mo, sabi ng Biblia, kung sino man ang bigay sa'yo ng isang basong tubig, merong ganti ng buhay na walang hanggan. Hindi mo kamag-anak yun sa laman dito, maaari. Di ba? Pero nalugod ka sa ganong pamamaraan. Buti pa yung ibang tao. Di ba mga kapatid? Pamilya mo dito sa laman. Tapos hindi mo kayang ganon. Di ba mga kapatid? Sabi, wala naman sa Panginoon, wala namang mga grandfather. Totoo naman kasi sa Panginoon tayo magkakapatid. Di ba ang katotohanan tayo ay magkakapatid sa Panginoon. At dito naman sa mundo na ating kinagagalawan, hindi naman nagkataon na yun kapatid. Ano ba yung himself? Di ba God yun? Kailangan doon tayo nakatayo. Hindi lang nakatayo, dapat ganun ka rin. Doon sa spiritual revelation of himself. Kaso sabi natin yung himself na yan ay bride and the groom and the bride. Na ano na yun? Which is the word? Spiritual revelation of himself, which is the word. Diba? I say unto thee that thou art Peter, and flesh and blood never revealed this to you. But my Father which is in heaven is revealed this to you. Diba? Ano ba si Kristo? Paano ipinahayag ng ating Panginoon si Kristo nung lumalakad siya? Paano ipinahayag sa Kanya? Diba? Yung Father, nasa Kanya. Paano ipinahayag sa iyo, mga kapatid? Sa pamagitan ng explanation, kung hindi ka binhi, hindi mo naman din maano yan eh. Kahit anong explain eh. Nandyan din siya. Ganun ang pagpapahayag ng Panginoon. Siya ay nasa iyo. Siya na tinutukoy natin na kapayapaan, kapahingahan, nasa iyo. Doon ka ngayon nakatayo sa ganung kapahayagan. Ano ba yung kapahayagan? Sabi ni Pedro, mga kapatid, sabi ng Panginoon sa kanya, pagkakakilala sa ating Panginoon. Yun yung kapahayagan na nais ng Panginoon makatayo. Kaya anong sabi niya? Doon sa sagot ni Pedro, nakilala siya na anak na tao, na buhay ng Diyos. Di ba mga kapatid? Sabi niya, upon this rock, upon that revelation of who I am, doon ko itatayo ang aking bride. Saan nung nakaraan? Ngayon. Dapat makilala niya kung sino siya ngayon. At doon ipinakita ng Panginoon, doon tayo nakatayo kung sino siya ngayon. Kung sino tayo, mga kapatid. Di ba? Kaya ngayon natin nasasabi, walang imposible sa Diyos. Common rin na salita yan. Totoo naman, walang imposible sa Diyos. Pag sinabi ko yan, walang imposible sa Diyos, walang imposible sa iyo. Di ba mga kapatid? Bakit? Di ba sa Diyos lang yan? Bakit sinabi mong sa'yo? Dapat makilala mo kung sino siya. Sabi ni Brother Branham, men and women, it's time. Panahon na matagpuan mo, makilala mo kung sino ka. At yun ang magbibigay ng totoong kapahingahan, kapanatagan. Makilala mo kung sino ka. Di ba? Hindi sino ka. Di ba mga kapatid? Kung sino ka. Di ba mga? Pareho lang no talaga. Di ba mga kapatid? Salamat sa Panginoon. Sa biyaya ng Panginoon. Sa pagpapahayag ng Panginoon.
'Di ba? Ito na lang talaga ang natitira. May mga panahon pa na natitira. Bigay natin sa Panginoon. Bigay ko sa Panginoon. God bless at magandang umaga sa ating lahat. Praise God. Ang ganda ng message. Every fellowship. Sige. Sige, Brad. Baka malimutan nga. May announcement. Matapos na. Si Pastor po ay nag-text. Si Pastor Nilo sa Leyte ay kinuha na ng Panginoon. Si Pastor Nilo ay kasamahan nila Pastor Artem sa Leyte. Nakasama naman siya. Actually, kahawig mo siya, Brad. Oo, yun yung impression namin una sa kanya, kahawig ni Brother Marvin. Nakita ni Brother mga kapatiran natin. Tapos, nag-announce si Pastor, nagpapa-announce na magkaroon tayo ng offering para kay Pastor Nilo. Komplikasyon yung kanyang ikinamatay. Yun lang po. Praise God. Salamat sa body, no? Magpalakasan, magtulungan. Kung may problema o kung ano man ang suliranin, nandiyan ang katawan. Salamat sa Diyos, ginagamit niya yan. Hindi naman magic ang Panginoon para ganun. Nandito tayo. Share natin. Salamat sa Panginoon, no? Salamat, every fellowship, no? Iba po talaga, no? Although may mga, hindi naman lahat tayo nakakasama, kung mayroon man fellowship sa Bicol, Bisaya, si Pastor, pero wala man tayo, spiritually nandun tayo. Pero napaka-importante po, home church. Huwag niyong babaliwalain ang home church. Home church to. Kung may Wednesday, Sunday, hindi exempted yung nakapunta naman ako doon. Hindi. What about sa home church mo? Ang Diyos nangungusap. Napakahalaga ng bawat fellowship talaga. Don't forsake the fellowship. Hindi yung nakapunta ka doon, that's na. What about your home church? Napakalaga. Kasi hindi lahat naman nakakasama sa mga gawain eh. Pang-minister lang, kuminsan ganun. What about the home, your home church? Dito ka lang eh. And then, ganun lang. Kaya salamat sa Panginoon, no? Kasi napakasarap talaga. Isipin mo na lang, marinig mo yan, nangungusap personally. Although dito tayo itinalaga ng Panginoon sa Angeles, although ang mga ibang bride tinatalaga sa iba't ibang lugar upang mag-ilaw. Sabi nga ng taga-Pasig, ako hindi naman ako taga-Pasig, pero dinala ako doon. Pero mga taga-Pasig, kasi nilagay sila ng Panginoon doon para mag-ilaw. Di tayo nag-iilaw naman tayo rito eh. Pero lahat naman tayo ginagamit ng Panginoon eh. Programa ng Diyos ito. Kaya salamat. At dahil dito tayo, in-equip tayo ng Panginoon. Makinig ka every fellowship. Ang sarap po talaga. Lalo na kung malaman mo yung rest. Ang rest o sabat. Ang sabat, minsan may ikapito, may sabatista. Hindi ko alam anong ibig sabihin ng sabatista, anong pinagre-rest nila. Hindi naman daw certain day. Ang sabat, tinukoy mismo, sabat is Christ. Hindi araw. Si Christ ang sabat, ang rest na nasa iyo. Dapat may rest ka na, hindi araw rest. Sabat is Christ, Christ in you. Dapat may rest ka na. Yan ang sarap ng breaking eh. Ba't ka gagawa pa? Ba't ka pa gagawa bilang tao? Kung ang rest ay sinasayo na ginawa ng Diyos, di mag-rest ka na lang. Di kahit anong pa yan, mag-rest ka na lang, maniwala ka sa Kanya. Huwag ka nang gumawa ng effort mo. Si Christ din nandyan, on the scene. Salamat po sa Panginoon. No? Tunay talaga. Talaga, bawat message, kung ipinapaano sa iyo ng Panginoon at makita natin talagang Lord, salamat talaga. Talaga salamat. As individual talaga, every time sa fellowship, talagang tinahak ng Panginoon to, tuntunan mo yan. At makikita mo kung ano yung gusto niyang iabot sa iyo. Yeah. Salamat sa Diyos. At mamaya po, magbigay tayo ng tulong. Dahil nai-rest tayo, nandyan na, kahit anumang kabigat dyan, meron tayong rest, meron tayong
Sabi niya, alis siya. Pero babalik ako. Sa pamamagitan ng comforter. Nasaan ang comforter? Nasaan? At ngayon, yung comforter na yun, hindi naman tayo naiba. Dapat, we are the comforter. Kung minsan may mga trouble sa ating mga loved ones, kinukomport natin sila. Correct. Salamat sa Panginoon. Awitin natin ang earwides. Only Believe, 139. I'm rejoicing night and day as I walk the pilgrim way. For the hand of God in all my life I see. And the reason of my bliss, yes, is sacred, all is this, that the Comforter abides with me. He abides, hallelujah, He abides with me. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way, for the Comforter abides with me. Once my heart was full of sin, once I had a peace within, till I heard that Jesus died upon the tree. Then I fell down at His feet, and there came a peace so sweet. Now the Comforter abides with me. He abides, hallelujah, He abides with me. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way, for the Comforter abides with me. He is with me everywhere, and He knows my every care. I'm as happy as a bird, and just as free. For the Spirit has control, Jesus satisfies my soul, since the Comforter abides with me. He abides, hallelujah, He abides with me. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way, for the Comforter abides with me. There's no searching for the sins of the world, they taken wings. Long ago I gave Him up, and instantly all my night was turned to day, all my burdens rolled away. Now the Comforter abides with me. He abides, hallelujah, He abides with me. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way, for the Comforter abides with me. Yes, Lord. Tayo po iyumot manalangin. Lord, salamat sa iyo, Lord. Sa bawat salitang amin narinig, Panginoon, ang iyong pong kagalakan, yung joy, Panginoon. Salamat, Lord. Mga bagay-bagay sa nangyayari sa buhay namin, Lord, napakalit lang, Panginoon. Dahil Ikaw, Lord, ang aming rest. Ikaw ang aming joy. Salamat, Lord. At nangingibabaw ka, Lord. Salamat, Lord, sa mga salita mo, Lord. Abang kami dito, journey, ano man ang aming dinadaanan, Lord, salamat. Ikaw ay nasa amin, Lord. Ano man circumstances na yan, Lord. At meron kaming rest. Rest na assurance. Blessed assurance, Lord. Salamat, Lord, sa lahat-lahat, Lord. Dahil Ikaw, Lord, ang kasagutan. At
ikaw ang greater sa buhay namin, Lord. Hindi yung mga bagay-bagay sa sanlibutan, Panginoon. Salamat, Lord. Patuloy kang mangusap sa amin, Lord. Patuloy kang maghayag, Panginoon, na ikaw ay nasa amin, Lord, na ma-recognize namin kung sino ka sa amin, Lord, at anong mga power and authority, Lord. Napakabigat, Lord, na ito, Lord, na hindi na po pang tao. Whatever you bind, Lord, pang Diyos lang yun, Lord. Sino man ang talian, Lord, ng kasalanan, o sino man ang palayain, Lord, palalayain. Pang Diyos lang yun, Lord, na yung binigay na authority sa amin, Lord. Oh, thank you, Lord. Sana, nawa, Lord, ang mga bagay na ito, mga salita mong ito, Lord, ay aming makita na nasa amin, Lord. Salamat, Lord. Pinupuri ka namin, Lord. Patuloy mo kaming gabayan, Lord. Sa tulong ng Banal na Espiritu, sa isip, sa salita, maging sa gawa, Lord, na ikaw ang malalahati, Lord. Salamat ng marami, Lord. Lahat ng ito, Lord, pinasasalamatan ka namin. Ibinigay ka namin, Lord. Ang lahat ng kalwalatian, glory, namin natatamo sa iyo, Lord. In Jesus Christ, pray God, amen, Lord. Tayo po'y awitin natin po ang resting place. Mag-pass tayo ng nakapag-pass na po. Nasaan? O sige, resting place na lang po. Nahanap po kasi resting place, rest. Yes, Lord, where will I be? Where will I be if I'm not in your love? Where will I shine in my life? Yes, Lord. What will I be if you're not holding me in your hands? I'm safe in your love. I have strength to face the world and the trials that were laid. You're the friend I call when no one cares at all in your embrace. My only resting place. Yes, Lord, amen. But it's alright now. You took away my personal fears and all my worldly dreams. You set my soul in peace with your word of peace. In your hands I'm safe, in your love I have strength to face the world and trials that were laid. You're the friend I call when no one cares at all in your embrace. My only resting place. Thank you for the love, because I am a part. It's the sweetest music in my heart. Thank you for the hand that lays for me your plan. Leads me to the blessed promised land. In your hands I'm safe, in your love I have strength to face the world and trials that were laid. You're the friend I call
when no one cares at all in your embrace, my only resting place, my only resting place, my only resting place. Thank you, Lord.